Mukhang matutuluyan si Congressman Kiko Barsaga ng 4th District ng Cavite. Hindi lang po suspension kasi February, next month, dapat tapos na yung 2 months na suspension sa kanya dahil sa naging pasaway sa Kongreso. Yan ang paniniwala ng kanyang kapartido sa NUP, National Union Party. Abay, ngayon po ay iba na ang galaw ngayon ng pamunuan ng kailang partido ni Congressman Deputy Speaker Ronnie Puno ng Antipolo. Talagang gusto niyang patalsikin na. Parang ang dating hindi na daw karapat-dapat, wala na daw dahilan para pabalikin pa itong congressman ng Cavite. Dahil nga ho sa maraming ipinopost ito sa social media na hindi pang congressman, hindi gawain ng membro ng Kongreso, at hindi daw dapat na ginagawa ito sa Kongreso at sa kasamahan. Maliban dyan, kung yung magugunita, marami ng kaso ang kanyang kinakaharap ngayon. Yung unang libel na ipinail ng business tycoon na si Enrique Razon dahil inakusahan niya nagbayad sa kailang partido. Si Congressman Chowa ng 3 Distrito ng Maynila nagfile din ng cyber libel. Congressman Puno nagfile din ng libel dyan po sa Antipolo. Tapos yung homeowners or yung mga taga Makati kung saan naggawa siya ng rally doon na kung ano mga sinabi, nagfile din ng kaso sa kanya. Balita ko meron pang isang taga-probinsya na congressman din kasamahan niya, nagfile din ng kaso sa kanyang probinsya. Eh ganun po kasi yung cyber libel at libel. Kung taga saan yung congressman na nasaktan, siniraan, ay doon niya ipapal sa kanyang lugar. Kaya all over parang meron na siyang kaso. May Makati, may Maynila, may Antipolo. Ba? Dalawa yung sa Makati kasi dalawa yung kay Rason sa Makati rin eh. Tapos yung Homeowners Association na sa pinagralihan niya, taga Makati. Tapos nga meron pang isang taga-probinsya, nakalimutan ko lang yung congressman, taga Iloilo ba yun? So yan po. Kaya sinasabi ni Deputy Speaker Puno, chairman ng kanilang partido mismo, NUP, parang hindi na karapat-dapat maging kinatawan ng Kongreso ang batang congressman na si Kiko Barsaga, na isa sa mga tinuturing na Duterte supporters. Kasi ang kanyang binabanatan, ang Malacanang, ang Speaker at ang Kongreso. At ang kanyang mga kalyado at kasama ay mga Duterte supporters. Nakahawa-hawa na sila. Ay, naku talaga naman, oh. Wala tayong magagawa. Kaya ko lang ho ito binabalita, walang personalan, issue lang, for information lang po. Lalo na ho sa mga taga 4th District ng Cavite. Pag nangyari yon, at least alam na ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi kung mawala yung inyong congressman, ang ginagawa naman ng Kongreso, yung malapit na congressman doon sa distrito, yun ang magte-take over para yung serbisyo tuloy pa rin. O kung wala man, pwede namang magpatawag ng special election ng COMELEC. Eh di ba katulad nung sa party list, nung mag-resign si Saldico dahil nagtago, ang ginawa ng COMELEC, yung nasa listahan nila na number 3 o kung sino man yun, basta membro nila, ginawang pinalit kay Saldico. Ganun po yun. Tuloy pa rin yung party list, tuloy pa rin yung magiging distrito. Ganun naman, katulad nung sa Antipolo, namatay si Congressman Romeo Acop, retired general. Ang balak ko ng COMELEC ngayon, magkaroon ng special election sa distrito ni Acop para magkaroon ng kinatawan. Kung hindi man, merong authority ang speaker mag-appoint ng mga lagad sa distritong walang representatives ng kapitbahay na distrito. Kaya kung sakali, yung 4th District ng Cavite, kung mawala ng tuluyan si Barsaga, ay di yung 3rd Congressman, 3rd District at 5th District ng Cavite, pwede siya mag-take over doon. Gano'n naman ang sitwasyon. Kaya makakasama pa rin. Ayan, okay? Ano po ang inyong masasabi niya? Kasi ho, sa halip magpakumbaba, ay tila iba pa rin ho ang mga ginagawa at sinasabi. Lalo na sa social media nitong batang congressman. Speaking of batang congressman, eto, hindi pa tapos. Ang kilibiste naman. Talagang iba itong mga kabataan ito. Pero sa isang banda, parang okay na rin kasi nakikilala natin sila.
Kung meron silang mga agenda, layunin para sa bayan, di okay lang din. Pero iba ho itong kay Libiste kasi ito si Libiste, bilyonaryo, politiko. Ay pinagsama niya, pinagsabay niya, ay bawal yun. Conflict of interest yun eh. Mukhang hindi naman iniwasan. Yung Solar Philippines. Solar ng bayan na meron siyang nakuhang 25 years prangkisa sa Kongreso. Ay ngayon po inasilip na ng Department of Energy na siya pa rin ang may-ari at nagpapatakbo nito. At inamin naman niya. So merong conflict of interest. Kasi bawal maging businessman pag ikaw ay nakapwesto sa kahit anong posisyon. Congressman ka, senador ka, mayor, governor, konsehal, vice mayor, basta anumang posisyon mo sa gobyerno. Kahit na ini-appoint ka o elected ka, ano man ang negosyo mo, iwan mo. Iba yung magpatakbo niyan para hindi magkaroon ng conflict of interest. Lalo pa naman ito about energy. Luzon, Visayas, Mindanao ang target ng prangkisa at yung obligasyon ni Libiste. Tapos ngayon ni congressman. Di ba? Conflict of interest talaga. Merong hindi maiwasan yun. At saka yung, hindi lang yun, yung kanyang problema ngayong hindi yata na-deliver ang sinasaad at sinasabi kung ano ang laman ng franchise law. Problema talaga yan. Pero ngayon, iba na yung sinasabi. Parang Duterte ang dating ng mga DDS talaga, iba eh. Pag sila daw ay ginigipit, pag sila daw ay nagsalita, sila daw ay kinakasuhan at tinatakot ng gobyerno, sila pa yung nagsasabi ng gano'n. Simple-simple lang po. Kahit sino may karapatan, pero kahit sino kayo at lumabag sa batas, merong pananagutan. Hindi naman pwedeng kayo congressman, ma-influensya, mayaman kayo, lahat ng sasabihin nyo tama, lahat ng gagawin nyo okay lang. Hindi. No one is above the law. Pag meron kayong sinabing labag sa batas, meron kayong pananagutan. Pwede kayong kasuhan, pwede kayong imbestigahan, kasuhan. Hindi yung papalabasin ng mga Duterte supporters, malupit daw itong gobyernong ito para martial law. Dahil pag ikaw daw ay naging kritiko ng gobyerno, kakasuhan ka. Hindi totoo yun. Pwedeng constructive criticism, pwedeng wake up call lang ang dating. Pero pagka sedition, panggugulo, pampababagsak ng gobyerno, pag-oorganisa laban sa gobyerno, yan ay sedition. Inciting to sedition. Nasa batas yun. Pananagutan na yun. Kung hindi nyo alam, bahala kayo sa buhay nyo.